guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start sa ating reading, gusto ko lang po i-share ngayon muna sa inyo itong chakra. Nag-print out po ako. And then, marami po kasing nag-send ng email at saka sa aking Facebook din, nagtatanong about sa chakra, lalo na kung paano ma-open ang third eye, paano magiging spiritually awakened, paano i-align itong 7 chakra. Marami, sari-saring tanong, Yung iba sa inyo, sinagot ko na, at alam ko naman, yung iba sa inyo may calling talaga, pero doon po, sa talagang ngayon nyo lang nalaman, na meron palang ganito, gusto ko lang po explain sa inyo about sa chakra, At para maiwasan nyo rin ang gumawa ng negatibo. Actually po, hanggang dito po yan So, meron po tayong lower part na chakra. Ang middle kasi is yung heart natin, So, meron tayong 3 sa baba, na which is ito ang Muladhara. Ito po ang root chakra natin. Nandito yung self-esteem, survival. And then, yung pangalawa naman natin is Swadhisthana. Ito yung sacral chakra, yung sexual desire, yung galit, yung anger mo. And then, itong Manipura, ito naman ay ang solar plexus, willpower, self-acceptance. And then, ito ang heart, ang pinakagitna, So, itong heart natin, ito yung Anahata. Love, compassion, emotion, forgiveness. And then, dito naman yung lalamunan, yung ating throat chakra, which is Vishuddha or Vishuddhini. Marami siya kasi Hindu ang mga dito, Pero sa English, ang tawag dyan is throat chakra, which is, ito ang nagre-refer sa communication, And then, dito, yung third eye, sa noon natin. Which is, ito naman is Ajna or Agna, depende kung ano yan, kayo na bahalang which is, ito yung third eye, ito yung tinatawag dito, yung spirituality, yung awareness mo. And maraming explanation about dyan, At isa na doon ay ang sense of time, okay? Kasi sa third eye mo, marami kang ma-experience dito, lalo na kapag tumaas ang iyong energy, ang iyong vibration frequency. And then, etong pinakatuktok natin, ito po ang Sahasrara. Ito ang crown chakra. Ito ang pure consciousness. Ito na yung way mo para makakontak ka kay God. Okay? Christ consciousness po ito. Mapapalaya mo na ang sarili mo kapag na-activate mo ito. Pero ang pag-activate nito, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan yan ma-purify mo lahat. Okay? So sabi ko kanina, andito ang center, ang ating heart chakra, So meron tayong 3 lower and then 3 upper. So yung lower na chakra natin, kapag ikaw ang tao na mahilig magmura, mahilig kang mag-complain, mahilig ka sa gossip, chismis, maninira, mga negatibong pamamaraan na ginagawa mo, palagi ka naghahanap ng kung anong excuse, meron kang addiction, may pagkagumon ka sa pera, gagawin mo ang lahat para lang masunod yung sarili mong desire, yung self-desire mo, nagja-judge ka sa mga tao, matapobre ka, lahat ng negatibong pag-uugali na andito. So, ibig sabihin, unbalanced ka. Dito ka lang. Pero may tao rin naman na gumagana yung kanilang part dito. So, merong taong ganun na may parte lang ng mga chakra nila ang activate. Meron 3 dito, meron pa minsan-minsan, dati ganyan siya, tas bukas ganito, So, ang pinaka sa spiritual awaken po, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan lahat yan balance. And yung yin and yang mo, kailangan balance din. Yung feminine energy mo at yung masculine energy. Kaya nga pag nagdasal tayo, di ba, nag-i-start tayo sa noo, which is ang ating third eye. In the name of the Father, and ang dapat, yung dito sa baba, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, eto yan. Cross, sign of cross. Diba? Medyo tabingi. Ayan. Yan ang talaga, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Okay? So, kailangan balance yan. Paiikutin mo yan. Alam mo yung mayroon laruan ng mga bata, di ba? Parang LAC, yung pag-iihipan, tapos umiikot. Ganon ang gawin mong image visualization dito. So, kailangan yan i-activate mo. Okay? At maraming way para ma-activate mo yan. At naandito na sa crown chakra ang moksha. At naandito naman kasi ang kundalini, yung sinasabing ahas. So, paaakyatin mo yung ahas na yan. Yan, paaakyatin mo siya hanggang sa crown chakra mo. And then, pag umabot naman, pabababain mo naman siya papunta rito. Ganyan. So, ganyan siya. Para ma-balance mo ang iyong lahat, 7 chakra. Actually, marami pang chakrang iba, no? Pero ito lang ang pinaka-main na nasa loob ng katawan natin at ang crown chakra is nasa tuktok ng ulo natin. Okay? So, yan ano. At ang sabi kong kanina, dito ang lower part, ano? So, ang upper part naman, yan yung mga positive thinking na tao. Na which is, kailangan maging positive ka para ma-reach mo itong crown chakra. Okay? Kailangan palagi ka naghahanap ng good opportunity, good abundance, kasaganaan, mga ganyan, ano? Ano pa ba? Nagbibigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo, ano? Iniintindi mo yung kapwa mo, nagpaparaya ka. Hindi ko naman sinasabi magpapakamartir ka na tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, ano? Pero kailangan balansehin mo pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa sarili mo. Ano? At importante diyan palagi ka magpapasalamat sa maliit na bagay, kahit ballpen lang, ano? Kahit na bago mo itapon ito, sabihin mo, ay natuyo na yung ano, hindi na siya sumusulat. Bago mo siya itapon, magpasalamat ka sa kanya. Thank you at syempre nagamit mo siya, di ba? So, yung mga karamihan sa mga tao hindi alam yan. Pero kasi ito, bago mo naging ballpen to, maraming pinagdaanan to, di ba? May pangalan pa dito, may maraming ingredients na ginamit dito, na which is nanggaling yun sa kalikasan natin, ano? Sa earth, sa mga mineral, sa lupa, sa kahoy, sa plastic, di ba? So, kailangan pasasalamatan mo. Malaking tulong yan sa'yo, sa iyong chakra, yung pasasalamat mo sa lahat ng bagay. Okay? Kahit nasabihin mong afford mo, hindi yun ang problema doon. Kaya afford mo, hindi, kailangan magpasalamat ka. Okay? At saka sa mga sitwasyon, kaganapan, na kailangan intindihin mo yung kaganapan. Huwag kang kakampi lang sa isa, kakampi din sa ano, or aanihin mo lang yung sarili mo. Kailangan marunong kang mag-accept. Kasi ang heart chakra natin dito is acceptance, forgiveness, love. Which is dito rin ano, sa ating Manipura, acceptance, dito, self-acceptance. So, mayroon mga ganong tao, ano, depende yan, ano, sa araw ng sa paggising mo sa umaga, ano, kung anong, mararamdaman mo yan, Yan ang sinasabi na kailangan talaga maging aware ka sa emosyon mo. Dahil yan ang chakra, yan ang umiikot. Okay? So, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyong example or explanation, ano? Kasi mahaba yan. Pero, may reading kasi tayo ngayon. So, hanggang dito na lang. Malamang na ipopost ko rin itong explanation na to sa mga iba pang zodiac sign, ano? Pero, ngayon, ang masasabi ko lang, ano, para mas mapabuti nyo po ang inyong buhay, maging aware po kayo sa chakra nyo. Sa everyday na kinikilos nyo. Lalo na yung mayroon ng calling, ano, nakakatanggap na kayo na parang, ang tawag dito, parang meron akong third eye, para nag-open yung third eye ko. Yung iba kasi, direktahan dito, agad nararamdaman, ano, pero bigla rin naman nawawala. So, kung ganun, nauna yung dito yung third eye nyo, mas maigi na simulan nyo dito. Importante kasi, ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Ma-align nyo yan. So, mahabang proseso po yan. Pero ang para mapaganda nyo ang inyong chakra, ay yung inyong pag-uugali. Okay? Kailangan po talaga stay positive. Dahil ito po ay mga kabanalan. Banal po to. Divine po to. Okay? Hindi lang basta ano to. Kaya, yung ibang, kahit na sabihin mo, ay bata pa lang ako, may third eye na ako, kahit na po, kailangan mong ma-purify yan. Dahil, kung dito lang, mayroon kang third eye, pero ang lower chakra mo ang gumagana, nang kukulam ka, nang gagayuma ka, then hindi ka banal, hindi ka divine. Hindi yan sa universe. Malamang na pinaglalaroan ka lang ng mga negatibong enerhiya, negative entities. Okay? So, ganyan po yan guys, ano? So, move on na po tayo sa ating reading.
Okay, Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ang kasalukuyan mong challenges, ano? At Aries, maraming salamat nga pala sa nag-send ng question na ito, no? Na kung ano ang challenges ko. Yan ang sinabi. So, general ito, hindi lang ito para sa isang tao. Malamang na marami din kayo na meron kayong gustong ganitong klaseng itanong, ano? So, ngayon, ito ang iaalay ko sa inyong reading. Maraming salamat ha, Aries. At ang Aries kasi from March 21 hanggang April 20. Okay? At sa reading natin, hingi rin tayo ng advice from higher dimension. At kung sa tingin nyo, ito ang magandang i-apply ito, then kayo na po ang mag-apply. Ano? At advice from higher dimension, rekomendasyon, ano? Para sa kung anong paraan ang maaari nyong gawin, ano? Para matugunan nyo kung ano man ang kasalukuyan yung challenges na meron kayo, ano? So, anong mangyayari sa iyong estado, pag-iisip at nasa person mo, no? Lagay muna natin yan dyan. Ayan. So, guys, kung kailan nyo mapapanood ang video ito, ano? Ito po ang oras or panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan, ano? At ang mga advice naman po na sinasabi ng baraha, mula po yan sa higher dimension. At makakabuti po na gawin nyo lang pong sanggunian, ano? Be open mind, okay? And stay positive, Aries. At intention ko sa paggawa ng video ito na may mabigyan ko po kayo ng kamalayan, ano? Kamalayan, pag-asa, at mahil nyo po ang inyong sarili. Magkaroon kayo ng pagmamahal sa kapwa nyo at sa sarili nyo. Unahin nyo po munang mahalin ang inyong sarili. Ano? Na-open ko na siya. Anyway, opening the discoveries. Nauna ko siyang na-open. Tingnan mo na lang, ha? Ayan. Pero meron pa siya ditong dalawa. Jajang. Oh, lightning, the serpent. Okay, Aries. Actually, 4 na baraha ito, no? Masasabi ko sa'yo. Actually, dito rin light din, ano? Tsaka star. Pareho sila ng ano. Tapos ito, word na lightning. Malamang sa mga nakaraang araw, linggo siguro, baka yung iba sa inyo, umabot na ng taon, ano? May ano parang pintuan to tas susi. Di ba? Makakita mo naman. Malamang na napasok ka sa skandal, ano? Sobrang nakaramdam ka ng, ano, kalungkutan or talagang in-isolate mo yung sarili mo. Inilayo mo yung sarili mo dito. Inilayo mo yung sarili mo sa mga mata ng tao. Mga mata ng friends mo, family. Basta yung feeling mo na hindi ka komportable, inilayo mo ang sarili mo. Or malamang yung ibang tao ang mismong dumistansya sa inyo na ang akala mo may karamay ka. Ang akala mo nagkikare sila sa'yo during ng pighati mo, ano. Pero na-realize mo parang dito, opening to discovery. Na-realize mo na wala pala, parang ganun. Wala yung akala mo na friend mo, akala mo na karelasyon mo, na akala mo na asawa mo na kumbaga, mag-ano kayo sa hirap at ginhawa. Yung iba, akala mo talaga
close friend, kamag-anak, na hanggang dun lang pala sila. Ano? Yun lang pala sila. Dahil sa meron ka. Dahil sa meron ka, or maaaring yung iba sa inyo, kasi marami tayong star, ano? Star, dahil sa sikat ka, or dahil sa meron kang kung ano man yun, ano? Or kayo ng person mo. Para sa kanila, siguro noon, meron silang mahihinita sa iyo, sa inyo, ng person mo. Pero, nung time na down ka na, hindi mo na sila nakita. Nagsara na. Nagsara na. Sinisilip-silip mo na lang sila, pero hindi mo sila makita-kita kasi maliit lang yung pinagsisilipan mo dito eh. Aries, nung nalaman mo, meron ka nalaman dito eh. Naramdaman mo na wala ka palang malalapitan. Alam mo yun, may hinga ng tulong, kahit lang ma-share yung side mo, mukhang wala silang time para pakinggan ka, maglaan ng oras sa'yo. Ano? Yung iba siguro sa inyo, no, simpleng ayaw lang makisali sa issue ng inyong, kung ano mang merong kaganapan sa buhay mo, sa'yo, Aries, ano? Kaya, ikaw, Aries, ano, tingin ko sa'yo, talagang naghahanap ka ng liwanag, kaliwanagan, naghahanap ka ng, depressed ka dito kasi, naghahanap ka ng taong tutulong sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng magandang advice siguro, ano. Aries, maaring sa ngayon, ano, hindi mo, yung iba sa inyo, no, ibang Aries, hindi lahat, ano, hindi mo mahahanap yung pag-ibig na matagal mo nang hinahanap siguro. Yung pinapangarap mong tao, yung pinapangarap mong relasyon, kung single kang Aries, ano, ganun din. Maring nasa panahon ka, nawalan ka ng ano eh, nasa panahon ka ng masasabi kong nawalan ka ng pag-asa. Ayan. Parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi na siguro ako mag-aasawa or hindi na ako siguro magkakarelasyon pa. Ever. Malamang na yung iba sa inyo, matagal kang naglaan ng oras ano, sa pagre-research or naglaan ng oras para sa taong yun. Or naglaan ng, siguro kung talaga naghahanap ka talaga, ano, naglaan ka talaga ng oras, nag-ayos ka, kung anong effort ang ginawa mo. At dumating ka na sa puntong give up. Handa ka ng talikuran ang lahat. Yung mahabang paghahanap mo sa tamang kapartner, tamang person, ano. At tingin ko sa'yo, nag-give up ka na. Gumive up ka na dito. Gumive up ka na rin sa kalungkutan. Jajang! The Uncharted Sea. The Uncharted Sea. Alam mo, Aries, ano, sa ganitong klaseng energy mo, ano, masasabi ko, umabot ka sa puntong, meron tayong tinatawag na ano self-fulfilling prophecy. Ang ibig sabihin yan, yung paniniwala mo, maaaring maka-impluwensya sa pag-uugali mo. Kaya, Aries, yan ang nagiging sanhi. Yung paniniwala mo, kung ano man yan, yan ang magkakatotoo. Ano? Kahit sabihin mo negative, positive, kung ano yung paniniwala mo, Aries, yan eh. Okay? Yan ang magkakatotoo. Kaya dapat i-change mo dapat sa positive. So anyway, mamaya hihingi pa naman tayo ng advice mula sa higher dimension. Ano?
Kailangan meron tayong good vibes improvement dito. The Oracle gift. Diyan. Oh, the land between. The land between. At ano ba, mukhang mahirap ang ano ito Sorry ha, pahingi lang ng ano pa. Another baraha, please. Tingin ko sa'yo, Aries, ikaw at ang person mo, hirap kayong mag-usap sa isa't isa. Sorry ha, nangangati yung mata ko. Decide. Oh, halit na naman ang ating letra. It's time to clearly make a decision about what you want. Pareho yung color nila dito, no? May pagka-green, yellowish, light yellow, then white. The land between. Hirap talaga kayo mag-usap ng tapatan. Yung tapat sa isa't isa. Puno kayo ng pagkukunwari dito Alam mo yun? Yung isa dito, yung isa ang kanyang side, ito yung side mo. May kanya-kanya kayong side. Or kapag nag-usap kayo ng harapan, malamang yung iba sa inyo bumubuhos yung emosyon. Hagulgul. Grabe siguro yung iyak ng iba sa inyo, no? Hindi mo mapigilan. Kung anong sitwasyon ang meron kayo, Aries, kayo nang bahalang mag-adjust, Enerhiya nyo lang ang pinipick up ko dito, So, yung iba sa inyo, malamang na ang issue nyo, isa sa inyo, nakakaramdam talaga ng depression. Tapos, yung isa, hindi niya alam. Hindi niya nararamdaman na okay lang siya, paano-ano lang. Maaring ikaw to, Aries, ikaw ang depressed, and then yung person mo, hindi niya nararamdaman yun. Okay? So, baka yung iba sa inyo, mag-asawa kayo. O hindi man mag-asawa, kahit magka-relasyon kayo, pero syempre, hindi naman kayo nakatira sa isang bahay, di ba? Meron naman yung nakatira sa isang bahay, hindi rin na nararamdaman yun, dahil almost hindi na nagtitinginan, So, kayo nang bahala talaga, Aries, At ang mensahe kasi dito ng baraha, Aries, may connection din ito sa pananalapi, malamang, for sure. Kaya mag-asawa kayo o hindi, At lack of financial security din kasi, kaya malamang naandoon, namumuo yung pagkabalisa, At malamang yung iba sa inyo, ito talaga ang pinakamalaking issue na hindi nyo pagkakasundo. Kasi may kanya-kanya kayong paniniwala, may kanya-kanya kayong pamamaraan, may siguro ito may tinutulungan na iba, ikaw rin meron tinutulungan, or ayaw mong may mga ganong klase kayong dalawang daan kasi itong naandito, So meron kayong ganong klaseng hindi pagkakasundo, nakakita ko. Malamang yung iba sa inyo nagkahiwalay kayo sa ganyang sa ganyang sitwasyon nyo. Another nga kaya? Ngayon, ano ba ang mangyayari sa inyo ng person mo? Tanungin natin. Yung iba sa inyo, hindi naman kayo nagkahiwalay, pero kaya nagkahiwalay man kayo o hindi, alamin natin. Retreat. It's time to disconnect from the world. It's time to reconnect with this world.
Diyan, oh, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Magkakaroon ng recovery, improvement sa inyong samahan, Aries. Ano? Yan na nakakita ko sa baraha. Positive changes. Malamang na nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon na medyo nagkaintindihan, kung dati hindi kayo tapat sa isa't isa, ano? Pasensya na, nangangati na naman yung aking mata. Dry eye kasi ako eh. Pasensya na. So dito nakakita ko kumbaga nagkaroon kayo ng asan yung panturo ko? Wala. Nagkaroon kayo ng kumbaga light at the end of the tunnel. Ang liwanag sa dulo ng lagusan. Lightning. Ayan. Yung iba sa inyo, kung hindi pa ito nagaganap, ngayon pa lang magaganap ito. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang kayo makaka-recover. Baka yung iba sa inyo, hindi naka-recover na po ako. Meron na kami improvement, nagkabati na kami, nagkasundo na kami. Yung iba sa inyo, malamang hindi pa. Ngayon pa lang mangyayari. Abangan nyo na lang. Okay? Kaya, kung ikaw ang Aries na nakakaranas ng, or nasa period ka ng isolation, rejection siguro, or despair, kung meron ka mang ganyang nararanasan na hindi ka makapag-decide, hindi ka makapili, hindi mo rin alam kung anong dapat mong piliin, litong-lito ka na siguro, matatapos na yan ganyang klaseng estado mo. Okay? Magkabati man kayo ng person mo o hindi, magkakaayos kayo, magkakaroon kayo ng kompromiso, maaaring mag-get together kayo or maghiwalay man kayo, meron kayong aayusin. Siguro kasulatan or hindi ko alam. So, magkakaayos man kayo ng person mo, magkakabalikan man kayo o hindi, nakakita ko na ikaw mismo, Aries, makakalabas ka sa negative na energy na yan. Sa depression na nararamdaman mo. Yung iba sa inyo. At sa single na Aries naman, ang masasabi ko na ikaw Aries na single na nawala na ng pag-asa, mag-i-improve din yan. Pareho din ang enerhiya na ko. Mag-i-improve at magsisimula ka na rin makipag-date dahil ma-express mo na yung love mo. Magkakaroon ka siguro ng lakas na loob dito, Kaya, makakabuti sa'yo na gumawa ka ng pag-unlad, progress, kung ano man yan, Open yourself to meet new people. Ayan, express your love. Ayan. Para syempre, maintindihan din ng kung sino mo yung nakakasalamuha mo na malaman nila na available ka pala. Handa ka pa. Sorry Aries, naputol yung ating video. So, katulad ng sabi ko na open yourself to meet new people, So, Aries, kahit na ano pang struggles ang meron ka sa past mo, sinasabi sa ng baraha dito, na ma-overcome mo yan, love life man or financial, ano man yan. Pero, Aries, matuto kang tanggapin ang mga kaganapan na nangyayari sa iyo, Okay? Mali yung person mo o yung sa sarili mo na ugali mo siguro ito, Tsaka, meron kayong kaganapan na syempre mainit, talagang hindi mo matanggap, laylo ka lang muna, Syempre, gano'n ang tsaa, di ba? Pag masyadong mainit ang initubig, hindi mo maihihigop yan, Kailangan mong, ganyan. So, magpapalamig ka muna, Aries? Huwag mong sasalubungin ng, ang person mo. Alamin natin kung saan patungo ang inyong samahan, ang inyong sitwasyon.
The journey. The journey ka. The Andean Cross. Aries, may tao kang makikilala. Makakatulong to sa'yo, sa inyo. Makakatulong ito sa inyo. Para ma-overcome nyo. Maaring ikaw lang, Aries, kung wala kang asawa, wala kang karelasyon. Kung meron naman, meron ka rin makakilala. Baka yung asawa mo, yung karelasyon mong may makikilala, hindi ikaw direct, ano. Na itong taong to makakatulong sa inyo. Curiosity. Start a project related to something you're curious about. May taong makakaano sa inyo. Lalo na kung ikaw ang Aries na meron ka talagang pinagdadaanan at let's say, wala ka talagang pera, grabe talaga yung pinagdadaanan nyo, o ikaw lang mag-isa, kung single ka man o hindi, ikaw nang bahala mag-adjust. Pero sinasabi dito sa yun ng baraha na masusolusyonan nyo. Kasi may drill eh. So, ibig sabihin kung kumbaga strand, walang butas, diba? Dahil may drill tayo, bubutasin niya yan. Kaya magkakaroon ka ng solusyon ngayon. Magagawan mo ng paraan yan. Okay? Huwag mong masyadong problemahin. Maring yung person mo na meron siyang makikilalang bagong tao, no? Na makakatulong sa inyo or dati nyo nang kakilala na o yung mga akala nyo na tao na nilaglag kayo. Hindi kayo tinulungan, hindi man lang nag-abot ng kung ano-ano sa inyo. Akala nyo parang binaliwala kayo. Hindi. Hindi naman pala sila ganon. Dumistansya lang sila. Kasi ayaw nilang makialam, ayaw nilang makisawsaw sa away nyo, sa kung, halimbawa, nag-aaway kayo, may mga magpapamilya, yung ganon, ano. May mga tao na tumingin lang sa inyo, tahimik lang silang nanonood. Pinapakiramdaman lang kayo. Ngayon, akala nyo, sumama siguro ang loob nyo, Aries, ano. Parang akala nyo, wala silang pakialam. Pero itong mga taon to, humahanap lang ng tiyempo. Kung kailan sila makakaramay sa iyo, Aries, kung kailan kanila matutulungan. Kung kailan kang handa nang tumanggap ng baka yung iba, no? Handa nang tumanggap ng pagkakamali, ano? Or handa nang mag-move on. Depende. Bahala ka na dyan, Aries. Kaya, Aries, masasabi ko dito, huwag kang magalit lalo na kung meron kang galit na nararamdaman sa mga tao sa paligid mo. Huwag kang magalit. Sa mga friends mo, family mo. Ano? At yung iba kasi, sadyang hindi talaga alam nila kung paano kanila i-comfort. Kaya, makakabuti na forgive them. Ano? Ikaw rin mismo, hindi mo rin siguro alam kung paano mo sila aanuhin kapag ka-comfort ka nila, di ba? Malamang, iba sa inyo ganito. Okay? Kaya, forgive them. Actually, advice mo na to. Advice mo na to, Aries. Diyan ka tumungo. Diyan mo patunguhin ang sitwasyon mo. Ano, Aries? Aries, kung katulad na sabi ko kanina sa baraha, kanina na may recovery na magaganap dahil nga may kapatawaran, may positive changes, yung iba sa inyo, hindi lahat, Kaya, kung dati ang person mo, hindi siya supportive, ngayon, magsusuportahan na kayo. Malamang, magkakaunawaan na kayo. Dito pa lang magsisimula yung inyong realization. Dito pa lang kayo parang panibagong stages. Pero yung iba siguro sa inyong Aries, meron kayo sigurong dito, ano ba? Confirmation lang, ulit. Naka na siya.
mukhang meron kayong kontrata dito. Cloud. Nag-iisip itong person mo, Aries. Maaring ikaw din ito, no? Meron kayo ditong kontratang pinirmahan eh. Malamang legal matter ito, no? Yung iba siguro sa inyo, no? Kaya tingin ko naman, yung iba sa inyo, nag-iisip kayo. At kung tama ba ang desisyon nyo, maigi siguro ganito na rin, ano? Para inisip nyo ganun, ano? Tingin ko naman, kasi cloud, diba? Gagaan ang loob mo. Diba? Ang cloud magaan. So, nakakita ko, gagaan ang loob mo dito. Yung iba sa inyo, Aries, ano, masasabi ko, itong person mo, ipaglalaban niya yung pagmamahal niya sa'yo. Or, kung hindi man ang, yung relasyon nyo, ano, talagang, mahal ka siguro nito. Yung kanyang dreams, yung iba sa inyo, yung relasyon nyo, or ikaw mismo, Aries, ipaglalaban ka, napag-decide niya na, ay hindi, ipaglalaban ko si Aries, maging single ka man, or ano, siya ang, kumbaga, mahal ko siya. Yung iba naman sa inyong Aries, maaring ikaw mismo, Aries, hindi mo ipaglalaban yung person mo, kundi ipaglalaban mo yung sarili mong dreams. Bawa, dreams mo makagraduate, dreams mo maging doktor, ano? Maghahanap ka ng trabaho para makapunta ng abroad. Depende kung anong dreams ang meron ka. Pero mukhang yung iba sa inyo, ganun ang gusto nyong ipaglaban. May pangarap ka kasi sa buhay eh. Ano? Challenges nyo yan dalawa. Lalo na kung magkarelasyon kayong Aries, ano? Ayaw nyo siguro maging LDR din, ano? So, meron ako nakakitang ganun sa inyo. Pero tingin ko naman kahit na ano, na andun pa rin yung pagmamahal. Kung ano man dreams ang meron, ang gusto ng person mo na ipaglaban, or ikaw mismo, Aries, ano gusto mo ipaglaban yung dreams mo. Pero, just etong person mo, no, ang tanging hangad niya, magsuportahan kayo sa isa't isa. Okay? Baka iba sa inyo, business partner kayo. Ano? Kung kahit na mag-business partner kayo, bilang ba, dati mag-asawa kayo, tapos ngayon, kanya-kanya kayong, ano na. Then, yung business nyo lang, ano, hindi na bilang mag-asawa, bilang mag-business partner na lang, magsuportahan kayo. Kung magiging connection nyo is business na lang. Or sa work, magkasama kayo, or sa school. Ano? So, wala na kayong relasyon, pero pareho kayong pinapasukan trabaho, pareho kayo ng school, still, kailangan, gusto ng person mo, at maaaring ikaw din, Aries, ano, gusto mo rin na maintain yung good company, good buddies, good, parang ganun lang. Walang awayan, ano? Kung ano man ang pipiliin yung relationship or partnership, business partner man, or simpleng classmate, co-worker, kung ano man yon, still na andun pa rin yung enerhiya na positibo. Ano? Wala ako nakakitang ugaling negatibo dito. Yung iba sa inyo, no? Yung iba sa inyo, Aries, kung dati, sinabi mo, ay, lumayo na yung person ko, ganyan-ganyan. Dati meron kayong mga challenges na, ano, na naranasan, ano. Pero tingin ko, meron tong na-realize at babalik to sa'yo, Kung maganda ang ugali mo, babalik to sa'yo. Pero kung talagang pangit ang ugali mo, Aries, tingin ko hindi babalik to sa'yo. Sorry. Minamanmanan ka nito, Aries. Si Aries ba? Ano ba ang estado ni Aries ngayon? Anong ginagawa niya? Babalik to sa'yo, Aries. Hindi ko lang alam kung kailan babalik. Baka umabot pa ng ilang months, years, ano, ilang araw, days, depende. At, ay, ano yung nag-ano? Yung isang cellphone ko. Sorry ha. So, dito, kasi mayroong marirealize itong person na to eh.
Marirealize nito yung values mo. Oo. Nagugustuhan niya yung ano. Meron siyang mahalagang marirealize dito. Parang, nung time na nawala sa akin si Aries, doon ko lang naramdaman na, parang doon niya na naintindihan yung pinakapunot dulo. Matagal tong nag-isip, kaya hindi siya makapag-decide. Dito, nagdalawang isip siya, pero nag-decide, na-curious siya sa'yo, kaya ngayon, eto, minamanmanan ka nito. At, kung ano man ang pinakapunot dulo ng issue nyo, malamang humingi ito sa'yo ng second chance, Aries. Second chance. Jajang. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Single mom ka ba, Aries? Or single mom? Babalik siguro itong dati mong asawa? Or dati mong karelasyon? Siguro yung iba sa inyo, maliit pa yung bata. Pero babalik ito sa inyo, medyo malaki-laki na siguro yung bata, ano? Kasi meron siya na-realize dito eh. Siguro meron siya naging good mentor. Meron siya nakilalang tao na ipaano sa kanya na ganito, ganyan, pag may anak ka na, ganyan, ganyan. Siguro, kaya meron siyang na-realize. Hindi ko alam kung ano yun, ano. Pero, ang masasabi ko dito, yung iba sa inyo, no? Masasabi ko, Aries, kayo na bahala mag-adjust ng inyong sitwasyon, hindi man maging kayo, ng person mo, let's say ngayon, kasi challenge nga to sa inyo eh. Pero, magtatagpo ulit kayo. Okay? At sa pagtatagpo nyo yun, nasa sa inyo na kung anong desisyon ang gagawin nyo. Kung patatawarin nyo ba siya o hindi. Or kakalimutan nyo na totally. Pero yung iba sa inyo, kung meron kayong anak na konsensya itong person mo, dahil napayuhan nga, hindi ko alam kung sino nagpayo dito sa kanya, na malamang na bumalik to sa iyo. Kahit na sabihin mo, trinahidor ako nito, ganyan-ganyan, kahit anong klaseng challenges ang meron kayo, meron siya. Guys, pasensya na ha, election day kasi, bukas election dito. Teka na, stop ko muna. Sorry guys kasi bukas election kasi dito kaya maingay, may mga nagka-campaign. So balik tayo sa ating reading. So dito Aries kahit ano man ang sitwasyon ng meron kayo, kung dati sobrang sama ng loob na meron ka, sinasabi dito sa iyo ng barahan natin, time will heal. Kaya kahit nasabihin mong hindi na ako makipagbalikan sa kanya, mahihil mo pa rin ang sarili mo. Kasi makakalimutan mo na. Maaring meron ka rin magiging ibang karelasyon, hindi ka na nakafocus doon kung ano mang kaganapan ng meron kayo sa inyong buhay, sa before, which is, eto ang challenges nyo, ha? Aries, hingi na lang tayo ng mensahe. Ano bang rekomendasyon para sa iyo, Anong paraan ang maaaring gawin mo para matugunan mo ang kasalukuyan challenges mo, yung iba sa inyo? Try something new. You'll only know that you can do something if you try. Grandparent. You have special bond with a grandparent that can never be broken. Okay, Aries, ito ang mensahe sa iyo ng ating baraha, Higher dimension. Sinasabi sa iyo ng baraha na try something new, then grandparent, Maging mapagbigay ka sa person mo. At kung may natitira ka pang feeling na paghihiganti sa kanya, huwag mo nang ituloy. Okay? Kailangan mo kasing mag-progress dito, Kaya kailangan mo gumawa ng kakaiba para huwag ka na mag-focus doon lang.
Sheep. Sheep. Kailangan mong mag-grow. Maging magkasama man kayo ng person mo o hindi. Kailangan mong maging mature dito. Ano? Clover. Clover. Try something new. Grandparent. Sheep. And then clover. Una, masasabi ko sa validation ko dito sa mga barahang ito, no? Mas unawain mo ang sarili mo muna. Ano, Aries? At no time ka na talaga sa depression. Ano? Ang dapat sa'yo talaga, mag-enjoy. Mag-enjoy ka. Ano? Maaaring wala kang limpak-limpak na salapi, ano? Pero ang pag-enjoy naman, sari-sari. Ano? Nasa sa iyo yan. Pero tingin ko naman, hindi ka magugutom o hindi ka gutom at hindi ka rin gugutumin ng gabay mo. Okay? Tutulungan ka nila. Tutulungan ka ng gabay mo. Makakabuti sa'yo na mag-manifest ka. Alam mo yun? Gumawa ka ng affirmation. At Aries, maging generous ka rin sa sarili mong time. Time, energy. Okay? At iwasan mo or alisin mo na yung pag-iisip sa isang bagay or sa isang tao, lalo na kung hindi ito nagbibigay sa'yo ng magandang enerhiya. Okay? Alisin mo na yan. Hindi maganda sa'yo, para sa'yo yan. At kung ikaw ang Aries na puno talaga ng galit, hanggang ngayon, kung naandun pa rin yung galit na nararamdaman mo dahil nga masakit yung naranasan mo, sa past nyo ng person mo, na napagsalitaan ka ng hindi maganda, or dahil siguro ikaw rin mismo naglabas ka ng hindi magandang salita, kaya mas lalong lumaki yung sunog, Kaya yung iba sa inyo, dala ng galit yun eh. Kaya siguro meron kayong sinabing, isinusumpa kita or kung anong hindi magandang words ang nasabi mo. At ngayon siguro, malamang yung iba sa inyo hindi na nagkikita. Malayo na ang inyong lugar, Malayo na kayo sa isa't isa. Kaya yung mga binitawan mong salita, let's say, nagsumpa ka sa kanya, Aries, meron kang sinabing kung hindi na magandang salita para sa person mo. Maganda rin na humingi ka ng tawad dito sa person mo. Kasi bit-bit mo yan, Aries. Wala kang karapatan para gumawa ng sumpa, Aries. Kahit sabihin mong negatibo yan. Kahit sabihin mong ginawan ka ng masama. Diba sa Kristiyano nga, diba? Pag sinabing sinampal ka sa kaliwang pisngi, iharap mo pa ang kanan. Pag binato ka ng bato, batahin mo ng tinapay. So, hindi ko naman sinasabing gano'n na gawin mo, pero mas makakabuti na kahit pinagsalitaan ka ng hindi magaganda ng person mo, hindi mo siya dapat gagantihan. Hindi mo siya dapat, sumpain. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. At alam mo, Aries, lahat naman tayo may gabay. See? Sun. Merong, ang tawag dito, meron talagang positive changes na mangyayari sa'yo. Merong mabuting pagbabago, recovery, improvement talaga ang mangyayari sa'yo. Okay, Aries? Kaya, una-una, alamin mo na meron tayong gabay, ginagabayan ka. Baka ancestor mo to, grandparent ang nakalagay dito. Lola ng lola mo, lolo ng lola mo. Which is, eto ang gabay mo. Kaya makakabuti sa'yo na humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, sorry, nakapagbitaw ako ng hindi magandang salita sa person ko, naisumpa ko siya. Kahit na hindi ka na mag-sorry sa mismong person mo, kung ano man ang ginawa mong hindi maganda sa kanya, Aries, or meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo, still, manghihingi ka ng sorry kay Lord. Baka hindi mo namamalayan, meron yung punot dulo, ikaw rin na meron ginawang kasalanan. Maybe siguro mag-journal ka, anuhin mo, pag-aralan mo kung ano yung klaseng sitwasyon ng meron kayo para makalabas ka na sa negatibo mong sitwasyon. Kasi hindi ka nagpunta dito sa mundong ito para lang matapos ang buhay mo sa paghihirap. Kailangan mag-evolve. Alam mo yun?
school to yung mundo natin. So, kailangan pag meron kang naranasan na kung anong hirap man yun, dapat meron kang natututunan doon. Then next stage, next step, yung ganun. So, dito, yan ang sinasabi sa'yo ng iyong gabay. Humingi ka ng tawad sa Panginoon at sa person mo, kung kaya mo. At kung kaya mo harap-harapan kayo. At gawin mo kung hindi naman, hindi na kayo magkikita. Never na. Ayaw mo na makita. It's okay. Gumawa ka na lang. Harapan mo na lang sa picture. Tingnan mo na lang yung picture niya. Tapos doon ka gumawa ng prayer. Kasi ang prayer, malakas yan. Ritual mo na yan, ang prayer. Okay? Kahit sabihin mong may third eye ka o wala, prayer is prayer. Kahit ano pa ang relihiyon mo. May power yan, At doon ka humingi ng tawad kay Lord at habang tinitingnan mo yung picture, humingi ka rin ng tawad, At kung marunong ka mag-meditation ka. And then, kung meron kang alam about sa forgiveness affirmation, then gumawa ka rin, Very, very, very powerful tool, para sa healing process mo yan. Para makapag-move forward ka sa buhay mo. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa mga albularyo, manghuhula, mangkukulam. Ikaw mismo kaya mong gawin sa sarili. Kaya lang, huwag kang magmamadali dahil ang process ng healing is paunti-unti kasi yan. Kasi kailangan mong ma-realize, maramdaman, parang pagkain. Kailangan mong manamnam yung lasa. Alam mo yun? Lalo na kung bawa sa school, mahina ang pick up mo. So, ini-explain sa iyo yan, isa-isa. Ipaparamdam din sa iyo ng Panginoon na ganun. Kung ano mang kaganapan ng meron kayo. Kung ano mang kasalanan ng meron ka, kasalanan ng person mo. Pero maaaring ikaw rin ang nag-trigger, kaya naging ganun sa inyo ang lahat. Naging ganun ang kinalabasan nyo, outcome nyo. So, Aries, ang gagawin mo dyan, tutulungan mo ang sarili mo para maialis mo yung puot, yung iyong galit, guilt, pati na rin yung iyong sariling trauma. Unahin mo ang sarili mo. Okay? Pagpapatawad sa sarili mo dahil nakagawa ka ng kung ano-ano. Hindi ko alam. Ikaw na nakakaalam yan. At patawarin mo rin yung person mo na gumawa sa iyo na hindi maganda. At malamang na-trigger lang siya dahil meron ka rin ginawa para gumaan ang buhay mo. Actually, pag nagpatawad ka, Aries, talaga ito lang sasabihin ko sa iyo. Gaganda ang daloy ng pera sa'yo. Gaganda ang daloy ng kasaganaan talaga. Okay? Hindi ako nagsisinungaling, Aries. Tandaan mo yan. At eto, yung mismong baraha mo ang lumalabas. Kaya kailangan mo lang talaga maging positive thinking. Alisin mo yung puot, yung galit, yung hinanakit. Kung ano man sitwasyon ng meron kayo, Aries. Alam ko, lahat naman tayo nakakaranas tayo talaga ng sakit, Pero kailangan mong magpatawad dito, Aries, Patawarin. Kasi yung iba naman, malamang hindi mo mapapatawad agad-agad, Kaya nga sinasabi sa inang baraha, time will heal, At ganun din sa affirmation. Habang naghahantay ka sa time na yon, then gumawa ka ng forgiveness affirmation. Okay? Kung sino man yung person na nagbigay sa iyo ng sakit, ng trauma, patawarin mo na siya. Okay? Tingnan mo yung picture niya, pinapatawad na kita. Yan, sabihin mo. Okay? At hindi matatapos siya yung pagpapatawad na yan, hindi matatapos siya ng overnight. Malamang na ikaw rin, Aries, meron kang ginawang kasalanan. Kaya kailangan, alam mo rin yung pinakapunot dulo ng inyong kung ano mang, bakit nauwi kayo sa ganyang samahan, bakit nauwi kayo sa hiwalayan, bakit nanlalaki siya, nang babae siya, or iniwang ka, mas inuna yung kung ano man yun, kayo lang nakakaalam yan, Aries, dahil hindi naman ito reading para sa iisang Aries lang, At malamang yung iba sa inyo, hindi naman kayo Aries, pero yung person yung Aries, kaya nandito kayo, So, kayo na bahalang mag-adjust. Pero kung naandun pa rin talaga yung inyong sama ng loob, galit, yun ang kailangan mong gawin. Yan ang mensahe sa'yo ng ating higher dimension. Okay, Aries? So, hanggang dito na lang ang ating reading, Aries, And I wish you luck. Okay? At unahin mo munang i-heal ang sarili mong, Aries. Okay? So, Aries, maraming salamat sa iyong like, share, comment,
At sa mga cross-watcher, maraming salamat din. At naligaw kayo sa akin channel. Sa mga bago kong subscriber, marami pong nagtatanong, bakit kailan ka pa nag-upload? Actually, nag-upload po ako since nag-start ako ng aking YouTube channel 2020. Pero nag-resume po ako lately lang, mga March, na tagal ko pong hindi nag-upload ng video, pero sa community YouTube ko, nagpo-post po ako. At ako rin po kasi kailangan ko rin pong mahil ang sarili ko at nasa mataas na akong vibration. Kaya ngayon, meron na akong kakayahan para mahil ko rin po kayo. Okay? Kaya ini-encourage ko po lalo na yung iba sa inyo na nakakaranas na ng spiritual awakening At ako kasi na-awaken ko, na-activate ko ang sarili kong kundalini. Okay? Kaya kapag tama ang inyong proseso, malinis ang inyong budhi, madali nyo lang magagawa yan. Ang kailangan nyo talaga positive energy, positive thinking, positive action. Okay? So, Aries, thank you. Napahaba tayo. Naway maging aral ito sa inyo, no? Maka-receive kayo ng magandang clue, hint, para mai-apply nyo sa inyong sarili. Namaste po. Bye-bye.